Isinilang ako na merong pinagpalang batuta na mula sa aking pagkabata ay parang hiyang-hiya ako. Lalo't napapag-usapan na nakaw ay paglaki ni Estong ay siguradong maraming paiiyakin. Ernesto kasi ang aking pangalan. Nag-iisang lalaki ako sa aming 6 na magkakapatid, 5 ang babae at pangalawa ko mula sa bunso sa aming 6. Simula nang magkaroon ako ng isip, si Papa lamang ang siyang naghahanap buhay sa aking mga magulang. Kaya naman, kahit kaming 6 na magkakapatid ay hindi pa nag-aaral, madalas ko nang makitang nagtatalo si Mama at Papa nang dahil sa pera. Bilang nag-iisang lalaki sa aming 6 na magkakapatid, ako ang siyang naging mas malapit kay Mama. Ewan ko, siguro ganun talaga. Dahil yung mga kapatid ko kasing babae, nakikita ko na di hamak mas close sila kay Papa. Mas madalas din silang kay Papa magsabi kapag need nila ng ekstrang pera. Habang ako naman, kay Mama ako lumalapit kapag meron akong kailangan. Minsan ko na kasing naranasan na lumapit kay Papa pero sigaw ang inabot ko. Nakita ko kung paano pinagkakasya ni Mama ang sinasahod ni Papa mula sa kanyang trabaho bilang isang factory worker. Sahod ni Papa na tila nagwawalang biik kapag nasa palad ni Mama. Kung bakit umabot kami ng 6 na magkakapatid, hindi na nakakapagtaka. Una, maganda si Mama at tingin ko sinulit ni Papa habang sila'y bata pa. Then, kahit hindi kalakihan at kagandahan ang bahay namin, may sarili silang kwarto na tuwing gabi parang laging merong nagbabardagulan na para bang merong nagmamadali kahit wala namang pupuntahan. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. 21 years old ako nang aking makilala ang babae na itago na lang natin sa pangalang Adelia. Naghahanap ako noon ng trabaho nang makita ko siya sa isang sulok kasama ng isa pang babae. At tingin ko, malamang magkakilala sila. Lakas kasi ng kanilang tawanan habang nagkukwentuhan. Pansamantala ay itinago ko muna ang aking suot na relo dahil ang naisip kong dahilan para makilala ang magandang babae ay ang magtanong ng oras. Hindi ko naman hawak ang phone ko kaya okay lang kahit magtanong ako ng oras dahil para sa kanila na tulad ko pareho ding may suot na relo. Split seconds lang masasagot na nila ang tanong ko. Hindi na ako nagpakembot-kembot pa at agad akong lumapit sa kanila at diretso akong nagtanong. After noon, hindi na ako lumayo sa dalawa. At dahil pare-pareho kaming naghahanap ng trabaho, hindi sila magtataka kung magtanong ako ng tungkol naman sa trabaho. Kung may napasahan ba sila ng biodata o whatever. Kahit ang totoo, gusto ko lang malaman ang pangalan at contact number ng isa sa kanila kung bakit ko sila nilapitan. Hindi naman ako nahirapan na malaman ang kanilang pangalan. At syempre, kay Adelia lamang naman ako interesado. Kaya lang, pwede silang magtaka at maghinala na may iba talaga akong pakay kapag direkta kong hiningi ang kopya ng number ni Adelia. Kaya naisip kong gumawa na lang ng gimmick na alam kong pwede silang sumakay. Nagtanong muna ako kung may plano pa ba silang umikot at maghanap ng mapapasahan ng biodata. Pero dahil alas 10 pasado na iyon, mainit at medyo masakit na rin sa balata. Uuwi na raw sila. Doon ko na sinabi ang naisip kong gimmick. Sabi ko, iikot pa ako ng isa. At bago ako tuluyang umalis ay sinabi kong, o paano, di magkita-kita na lang tayo sa mall mamaya. I-text niyo ako pag ando na kayo at ililibre ko kayo. Gaya ng inaasahan, sinabi ni Adelia na, paano ko naman namin iti-text? Wala ka namang number sa amin, di ba? Ayon, ako ang nagbigay ng aking number sa kanila.
Kaya lang, dahil yung kasama ni Adelia, na itago na lang natin sa pangalang Nika, ang may hawak ng cellphone, siya ang kumuha ng aking number. Then, umalis na ako. Gaya nga ng sabi ko, yon ay gimmick ko lamang. Pero totoong pumasok ulit ako ng entrance. Sa kabila ako lumabas at umuwi na ako sa bahay. Hindi pa naman nasisira ang ulo ko para mabilad sa araw. Na tulad ni Adelia at Nika, may konti rin akong arte sa katawan. Tsaka tanghali na yung ganong oras para maghanap ng trabaho. Habang ako'y nasa jeep at pauwi sa bahay, nakatanggap ako ng text message mula sa unregistered number at ang sabi, "Hi, kami yung dalawang babae na kausap mo kanina. Andito na kami sa mall. Where na you?" Habang natatawa naman akong nasa jeep at binabasa ang text nila sa akin. Pero ang ganda ng twist, dahil ang inaasahan kong nag-text sa akin ay si Nika. Dahil siya ang kumuha ng aking contact number. Nalaman kong mali ang aking expected na si Nika ang nag-text nang mag-reply ako ng Nika at mag-reply ng hindi sa Adelia to. Wala kasing load si Nika. At sa aking nabasa dahil ko pa ang natanggap sa trabaho ng araw na iyon. Hindi ko alam pero unang tingin ko pa lang kasi kay Adelia, kahit masyado siyang maganda para sa akin, ay naramdaman ko na mayroong magandang mangyayari kung akin siyang makikilala. Sinabi ko na, ay siya, next time na lang, pauwi na ako. Siyempre, umasa sila. At sinabi nga, ano ba yan? Di sana hindi na lang kami nagpunta. Doon na nagsimula ang maganda at medyo mainit namin na pag-uusap gamit ang cellphone. Na mga panahon kasi ngayon, sabihin na lang natin na hindi pa ako gaanong seryoso sa buhay. At kahit nagka-interest ako kay Adelia, hindi pa rin kami magkaano-ano, kaya wala akong pakialam kung magalit siya o hindi. Ang nangyari kasi naging masungit ang pakikitungo sa akin ni Adelia. Matapos nilang magpunta ng mall at hindi nila ako dun makita. Siguro talagang umasa sila na malilibre sila ng araw na yon. Kaya ayun, medyo naging magaspang din ang aking pakikipag-usap kay Adelia. At tingin ko, nagustuhan niya. Yon ay dahil kahit medyo pangahas ang aking mga mensahe, tila nakakapit pa rin siya sa PC na nag-uugnay sa aming dalawa. Dahil tuloy pa rin ang kanyang reply sa akin. Ako naman nasabi ko sa isip ko na huli na kita. Kaya lang talagang nahirapan pa rin ako at inabot pa rin ng halos 2 buwan. Nagkaroon ako ng trabaho, nag-boarding house, walang kami ni Adelia pero naisama ko siya sa bahay at doon nagdesisyon kaming tapusin ng maghapon bilang official na kaming mag-on. Matapos naming maglaro ng sungka sa katanghaliang tapat. Lahat kaming 6 na magkakapatid nakatapos ng high school at sa aming pagtutulungan kahit tila naging installment ang pag-aaral naming magkakapatid. Dahil simula nung lahat kami ay makatapos ng high school para hindi mahirapan si Papa. Was pressure sa gastusin dahil sa dami namin. Hanggat hindi nakakatapos ng college si ate at 2 taon lang naman yun ay nagsihinto muna ang dapat sana'y college na rin. Basta ang eksaktong nangyari, noong makatapos ng college si ate na siyang panganay sa aming magkakapatid, yung sumunod naman ang nag-aral ng college. At sa tuwing may makakatapos na isa, yung susunod naman. Hanggang sa ang pinakabunso sa aming 6, makatapos na rin ng 2 taon sa college. Mahirap dahil dumating sa puntong maging ako na naghihintay ng aking turn para makapag-aral ay mas piniling magtrabaho muna. Sa gayon, bukod sa makaipon ako ng sariling pera, menos gastos na rin sa bahay. To the point na noong lahat kaming 5 ay may trabaho at isa ang nag-aaral, sa perang napasok sa aming pamilya ay sitting pretty si Mama. Nakulang na lang pumasok sa aking isip na
wag nang magpatuloy sa college at magtrabaho na lamang. Pero hindi ganoon ang aming plano at kaya kami nagsipaghanap ng trabaho para hindi matambay sa bahay. Kung ano ang hirap at pagtitiis, siyang aluwa namin noong lahat kaming 6 na magkakapatid, single at may kanya-kanyang trabaho. Then si Papa, kaya pa ring magtrabaho para sa kanila ni Mama. Wala naman kasing bisyo si Papa, kaya kahit ngayon malakas pa rin siya at ayaw natatambay lamang sa bahay. Noong mag 70 years old si Papa, naisipan naming magkakapatid na ipaghanda at bigyan ng malaking sorpresa si Papa. Literal na malaking sorpresa, isang buong buhay na kalabaw lang naman ang pinag-ambagan naming 6. Simula kasi noong magretero si Papa, siguro dahil nasanay ang katawan sa araw-araw na trabaho, hindi pa rin yun natigil sa bahay. Una, nagtayo sila ni Mama ng mini grocery store. At nung hindi pa nasiyan si Papa, kasama si Mama, ay umuwi naman sila ng probinsya at ang inatupag ay yung lupa namin sa probinsya. Walang kaalam-alam si Papa na kaming 5 magkakapatid na nasa Manila ay umuwi at naghanap ng kalabaw na mabibili. Yung kasing panganay namin, naghanap ng trabaho sa probinsya na malapit kina Mama at Papa. Kaya nakakauwi siya kapag wala siyang pasok. At sa gulat nga ni Mama, nabisto ni Papa ng agaran ang aming sorpresa ng mapahiyaw si Mama. Nagulat kasi siya nang makita ang kalabaw na nasa loob ng aming kusina. At dahil sa boses ni Mama na narinig ni Papa, sumugod siya sa bahay at ayun, nakita niya ang kalabaw. Bandang 3:30 kasi iyon ng hapon, after magmerienda ni Papa. Likod bahay lang kasi yung tinatanaman ni Papa, kaya rinig na rinig niya ang boses ni Mama. Hindi kasi kalayuan sa kalsada ang bahay ng aking yumaong lolo at lola sa probinsya kung saan nakatira sina Mama at Papa. Kaya hindi niya agad napansin na naipon kaming magkakapatid sa bukana.